Anim na persons of interest ang tinututukan ng mga pulis kaugnay ng pagpaslang kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Pinag-aaralan din ang posibilidad na may kinalaman ng krimen sa politika o sa pag-atake ng communist groups. Live mula sa Daraga Albay, may report si Bam Alegre. Bam? Maris, 60% ang estimate ng spokesperson ng Task Force Batocabe sa progress ng kanilang investigation. Patuloy ang mga follow-up operations at may lead na raw sila na tinututukan. Nagsagawa ng conference ang Special Investigation Task Force Batocabe para himayin ang mga nakalap ng mga investigador mula sa crime scene hanggang sa mga salaysay na mga nadamay sa pamamaril. Yung statement ng isang unit, may tugma din doon sa isang unit. So, probability are, pwede siya lang i-combine and then yung ganong detalye, yung minute detail na nakukuha natin will lead doon sa solution po ng case. Hindi pa tayo makakapag-divulge ng mga information dahil nandun tayo sa process ng tawag dito, vulnerable na pwedeng mag-leak yung mga informations. Ayon kay Police Chief Inspector Calubakib, patuloy ang follow-up operations kahit Pasko. Dalawang anggulong sinisilip, politika at communist terrorist groups. Anim na persons of interest din ang pinagtutuunan ng pansin ng pulisya kaugnay ng pagpaslang kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batocabe. Nang tambangan si Batocabe at aide niyang si SPO1 Orlando Diaz noong Sabado, may 6 na bystander ang nadamay at nasugatan sa pamamaril. Sa kanilang mga salaysay sa pulisya, may 3 gunmen daw na humalo sa mga tao. Pinag-aaralan din ng mga investigador ang CCTV footage na nakahagip daw sa getaway vehicles nila. May 3 rider daw ng motorsiklo ang naghihintay na mag-angkas sa 3 gunmen. Nananalig naman ang pamilya Batocabe na magkakaroon ng breakthrough sa investigasyon ng pulisya. Kaninang umaga, bumisita ang ilang kasamahan sa kamera ni Representative Batocabe. Anila galing sa sarili nilang bulsang iniambag nila sa 30 million pesos na reward para mahanap ang mga salarin. Naniniwala ang asawa ni Congressman Batocabe na may kinalaman sa politika ang pagpaslang sa kanyang asawa. Lalo't naghahain si Batocabe ng Certificate of Candidacy sa pagkaalkalde sa 2019. Ask the people of Daraga. Everybody knows who did this. And I am looking at you right now because I know I am not scared to die like what you did to my husband. But you will. You and your whatever you call that will end. And I have to be instrumental siguro. I don't know. I'm just so ngayon. So emotional, but no, nothing has been. There's just everybody's telling me. Na po tayo. Dahil sa insidente, sinabi ni Senador Panfilo Lacson, dating hepe ng Philippine National Police, na mas mainam kung kakanselahin ng PNP ang lahat ng permit to carry firearms outside of residences. At sa pagbabalik ng sesyon ng Senado, kasama na ang pagpatay kay Batocabe sa mga nais niyang paimbestigahan bilang chair ng Senate Committee on Public Order. Masyadong kalat na yung may mga baril para tayong Wild West na hindi na natin, we don't mind at all kung makakita tayo na may baril sa baywang. Bukas naman daw sa mga panukala ang PNP, pero dapat daw mabalanse ito sa karapatan naman ng isang individual na maprotektahan ng sarili. There's a enabling law that we can enforce to disarm anybody bearing firearms. We're more than willing to do that. Yung policy na sinusunod natin based on our firearms and ammunition code, anybody is entitled, is the right of every Filipino to possess firearms and even carry it outside the residence. May programa ang PNP para masugpo ang mga gun for hire. Oplan bakal sita naman daw ang sagot nila sa mga nagdadala ng baril na walang permit to carry. Binabantayan din nila ang mga private armed groups. Sa ulat ng Independent Commission Against Private Armies o Senya Rosa Commission noong April 2010, tinatayang may 107 private armed group sa bansa. Marisa, posible na bumisita bukas ng hapon si Pangulong Rodrigo Duterte sa Buron. Maris? Okay, Bam, we understand na hindi pa maaaring i-divulge yung mga detalye ng kanilang investigasyon dahil gaya nga ng sinabi ng spokesperson, posibleng may mag-leak at sa puntong ito, tuloy-tuloy pa rin yung investigasyon at pagtugis din dun sa mga salarin. Pero dun sa sinabi mo 60% o sinabi ng spokesperson na 60% progress dun sa investigation, does this mean na mas nakatutok na sila sa isang anggulo dahil binanggit na dalawa yung anggulong tinitignan nila?
Yes, nagkaroon na nga ng, from the looks of it, mukhang merong isang angulo na na-single out dun sa dalawang possible angles na tinitignan. Because although wala naman details na binigay sa atin, ang primary reason is nagkaroon ng pagtutugma yung findings ng iba't ibang investigating teams. Kasi kasama dyan yung Daraga PNP at yung Albay Provincial Office at maging yung Region 5. May sarili-sarili sila mga teams at nagkaroon sila ng pagkakataon na magkita kanina for a conference. Halos same daw yung tinatakbo ng kanilang investigasyon, Maris. And Bam, meron na rin bang mga CCTV na nakuha? And also, I would like to ask kung nadagdagan ba yung mga nagbibigay ng mga information at na-validate na ba ito ng pulisya kung sakasakali? Okay. CCTV footage, yung pa rin meron na-recover from isang establishment showing na possibly baka ito yung mga tatlong motorsiklo na nakapark waiting na maging getaway vehicle. No? Although we haven't seen the footage itself because hawak na siya ng mga otoridad. And the establishment hasn't really been giving it sa media. And for mga informants, nagkaroon na update 2 days ago na merong mga gustong magbigay ng information. Pero as far as new development sa ganyang mga tips, hindi na ito binigay sa atin ng task force sa Batocabe. Bam, yung wife ni Representative Batocabe, talagang very adamant siya, tsaka very, kumbaga, sure siya dun sa kanyang sinasabi na, as a matter of fact, dun sa kanyang soundbite, sinabi niya na, I'm looking at you now. Talagang mukhang alam na alam niya kung sino yung mastermind nitong nangyaring pagpaslang na ito. Sa pakikipag-usap niyo ba sa kanya, natanong niyo kung meron ba ito sa tingin niyo na kinalaman doon sa sinasabing 6 persons of interest na tinututukan ngayon ng pulisya? Nung nakausap kasi natin siya, nagbigay siya ng hints na possibly parang madali naman daw malaman kung sino raw ang may interest kung napapatay yung kanyang asawa. Ang sabi lang niya sa media is just have to ask sino ba ang pwede makinabang kung sakaling mawala o mamatay yung kanyang asawa. So she's really very sure na this is a politically motivated killing, Maris. Alright, maraming salamat, Bam Alegre.